Good morning mga kapigmates. So ngayon, pag-usapan natin about yung pagkain sa inahin. Kasi may nagtanong sa atin na yung inahin niya raw ay hindi raw makaubos ng 2 kilo sa umaga, 2 kilo sa hapon. O kada kain daw 2 kilo, hindi makaubos yung inahin. 2 times a day daw siya magpakain. Tapos yung piglet niya, 2 weeks na mga kapigmate. 2 weeks na. Napaisip ako kung ano yung pakain niya. Kung lactating mga kapigmate, sa 2 weeks ay sakto lang ang 4 kilo. Minsan 4 to 5 kilo pa, 4 to 5 kilo pa yung mga kapigmate ang kaya ubusin ng inahin na nagpapadede sa piglet mga kapigmate. 4 to 5 kilo sa 2 weeks mga kapigmate kayang ubusin yun pag naka-lactating po kayo. Yun, tapos sinanong ko siya kung anong pakain yung pala. Ang pakain niya na ay nagpalit daw siya ng pakain ay grower. So yun, nagpalit siya ng pakain ng grower. So yun, doon ko na mga kapigmate na-realize na hindi po talaga kayang ubusin ng inahin na nagpapadede kahit umabot pa ng 15 po yung piglet niya mga kapigmate. Hindi po kayang ubusin ng inahin ang 4 na kilo kung 2 linggo pa lang siya simula nang nanganak mga kapigmate hindi kayang ubusin ng inahin yun. Ang pag-aakala ni sir mga kapigmate, humina kumain yung baboy niya. Hindi po yun humina mga kapigmate. Malakas kumain yung baboy niya. Sabi ko nga sa kanya, butit hindi nagtatae yung inahin mo. So, yun ang sabi ko sa kanya. Butit hindi nagtatae yung inahin niya sa grower ang pakain niya na 4 na kilo. So, ako mga kapigmate, naranasan ko lang umabot ng 4 kilo ang pakain ko per day. Pag grower ang pakain ko sa inahin mga kapigmate, ay 25 to 30 days na yung mga piglet. Ganon. Simula mga anak ganon ang pinaka. Pero sa 20 days, pinipilit ko mag 4 kilo pero hindi kinakaya ng inahin. Malalaman natin mga kapigmate pag hindi kinakaya ng inahin. Kung kayahin man, ang nagiging problema doon, yung inahin po natin, yung dumi niya, lumalambot. So lumalambot po yung dumi ng inahin. Tapos po, minsan yung feeds niya, hindi niya maubos. So pag grower feeds, huwag niyo na pong isipin na kayang ubusin nyo. Kasi ang inahin po ay kukunti lang nakakain niya pag grower feeds. Sobrang kukunti mga kapigmate. So sabihin na natin ikukumpara ko yung lactating feeds sa grower feeds mga kapigmate ng yung grower feeds, lagyan natin ng brand na Belmeco. Belmeco ng Pigrolac mga kapigmate. So yung grower mga kapigmate, 1 kilong grower, ang katumbas po niya sa sa lactating, 1.5 hanggang 2 kilo. Yun ang katumbas niyan. So sabihin na natin na para mas madali mga kapigmate, kung ang inahin ay nanganak na siya ng 25 days. 25 days na po after manganak siya. Kung lactating ng pakain nyo, nakakaubos na po yung inahin niyan 5 to 6 kilo. 5 to 6 kilo hanggang 7 kilo kaya niyan mga kapigmate. Siguro ang anak niya mga nasa 13 to 15 piglet, ganyan, kayang umubos ng ganong karami. Pero sa grower mga kapigmate, kung ganong karami yung piglet mo, kaya lang ubusin ng inahin mga 25 days to 30 days, ay kaya lang ubusin ng inahin natin ay lang mga kapigmate, 4 na kilo lang ang sagad na kain ng inahin. Pag pinasobrahan nyo yun mga kapigmate, kung hindi magtae yung inahin nyo, yung piglet nyo magtatae. Kung hindi naman piglet nyo magtae, yung inahin nyo, yung dumi ng inahin nyo malambot. So malambot yung dumi niya mga kapigmate. Yun ang sa grower mga kapigmate, kagandahan. Hindi natin kailangan magpakain na sobrang dami para lang mapunan yung sinusupply na gatas niya sa mga piglet niya mga kapigmate. Kaya nasabi ko rin na mas tipid ako sa grower feeds kaysa sumunod ako sa standard. So kung halimbawa sa lactating sa grower mga kapigmate ng Pigrolac, halos same lang sila ng price. Halos same. Mas mahal lang ng konti yung grower. Siguro ang grower nasa ito yung presyo. So yan, kabibili ko lang. So pang isang buwang pang isang buwang gamit yan mga kapigmate So yan. So yan ang presyo nila. So konti lang ang diferensya. O sabihin natin 100 plus lang yung diferensya mga kapigmate, ganyan. So hindi ko makita yung basta ito na lang nasa screen natin. So konti lang diferensya. Sa isang buwan mga kapigmate, sa 25 to 30 days na mga piglet mga kapigmate, kung grower feeds kayo, pinakasagad na yung 4 na kilo talagang kain. Tapos kung lactating naman kayo, pinakasagad na yung 6 to 7 kilo per day. Per day na kain yung mga kapigmate per day.
Kaya yung kay sir na sabi niya sa akin na humihina raw kumain yung inay niya. So hindi po mahina kumain yung baboy nyo. Sobra lang po yung naibibigay yung pagkain. So kagaya natin dito, itong inahin natin mga kapigmate ay 11 days na to. 11 days na simula ng nanganak. So ito yung mga piglet niya. Ano nyo. So yan yung mga piglet niya. So 11 day after manganak mga kapigmate. So, ang pakain natin dito mga kapigmate. So, ito mga kapigmate na isasagad ko na yung inahin sa 3 kilo. So, ang problema naman natin dito sa inahin, sa 3 kilo yung mga kapigmate, yung dumi ng inahin natin, kung mapapansin nyo yan. So, malambot. Pero, kaya ko po sinasagad yung kain ng inahin mga kapigmate. So, mini-maintain ko yung gantong katawan ng inahin natin. Yan. Mini-maintain ko po yung ganyang katawan ng ating inahin. Kagandahan kasi mga kapigmate, kaya pag grower, hindi pumapayat yung inahin natin. Basta tama lang yung dami ng pakain natin. Sa piglet naman mga kapigmate, wala po nagtatai sa kanila. Kahit sobra-sobra yung pakain natin sa inahin natin, hindi po kasi sa gatas na pupunta yun sa katawan ng inahin, yung grower, yung pakain ng grower mga kapigmate. Base lang sa pagmasid-masid ko dito sa inahin natin, sa mga inahin natin na pinakain natin ng grower. Yung grower na kinakain nila, diretso talaga sa katawan yung nutrisyon na nakakain nila. Tapos, 'di ba, kunwari mataba yung inahin natin. Kaya maraming naipo-produce ng gatas mga kapigmate yung inahin. Ang inahin kasi habang nagpo-produce siya, pag walang gatas mga kapigmate, yung taba niya, kino-convert niya po sa gatas yon. So, yun po ang narinig ko sa isang natin, sa mga orientation na napunta natin. Yung taba ng inahin, pag wala na siya mailabas na gatas, kino-convert niya yung taba para maging gatas ng inahin. So, ang akin naman po, ang pagkakaintindi ko, hanggat mataba yung inahin natin, so hindi siya mauubusan ng gatas. Kasi i-convert yung taba niya to gatas. So, ganun mga kapigmate ang pagkakaintindi ko. So, hindi ko alam sa pagkakaintindi nyo. Ewan ko, basta yun po yung pagkakaintindi ko. Sa matatabang baboy, yung taba nila, kunwari, kung nagkulang sila sa gatas, yung taba nila, i-convert nila sa gatas na ipapadede sa mga piglet. Tapos, pagkakaintindi ko rin sa lactating feeds mga kapigmate. Pag kumakain nun yung inahin natin, napapansin ko rin na kahit maraming na ipakain natin sa inahin natin, hindi natin maiwasan na pumapayat yung inahin. Doon mga kapigmate, doon pumapasok na isip ko na yung lactating feeds mga kapigmate, talagang pampalakas talaga ng gatas yun. Pag kumakain yung inahin ng gano'n, talaga malakas yung gatas. Ang problema lang sa lactating mga kapigmate, pag napasobra naman ang pakain natin sa inahin natin ng lactating, hindi po yung inahin yung nakikita natin ng mali. Kasi sa pag-grower time pakain natin, pag sumobra tayo ng pakain, ang inahin, yung dumi niya lalambot. Pero pag sa lactating feeds naman mga kapigmate, ang dumi ng mga piglet, pag nasobran sa kain ng inahin, yung mga piglet naman po, sila naman po yung nakikitaan natin ng mali, yung kagaya ng paglambot ng dumi nila, pag nasobran sila sa gatas. So yun, parang so ganun po mga kapigmate ang pagkakaintindi ko. Kasi sa lahat na nag-aalaga ng baboy mga kapigmate, iba-iba tayo tayo magmasid sa alaga natin. So sa pagmamasid-masid ko lang, ganun po yung nakikita ko na kaibahan ng lactating sa grower feeds mga kapigmate. Kaya nasasabi siguro ng iba mga kapigmate, pag grower feeds daw ay wala daw pong gatas ang inahin. Kasi ang alam yung ginagawa nila mga kapigmate, para malaman nila kung may gatas ang inahin nila, pinipisil-pisil ba naman yung dede. Tapos pag walang lumalabas na gatas, sasabihin nila wala daw gatas yung inahin. So ako mga kapigmate, iba ang paraan ko para malaman ko kung yung inahin natin ay may gatas or wala. Hindi ko po pinipisil yung nipple ng inahin tapos inaano natin kung may gatas or wala. Hindi po. Kasi yung mga gumagawa ng ganon, ang gusto nila, yung nakikita nila na may lumalabas talagang gatas. So, ang paraan ko naman para ko malaman na malakas ang gatas ng inahin mga kapigmate, pinagmamasdan ko yung mga piglet habang dumedede. So, kahit ako naman mga kapigmate, so ito, papakita ko sa inyo. Itong inahin, pag pinisil mong dede niya, yan, pag pinisil natin, so wala wala, ayan, mayroong konti pala. So, halos wala, yan pag wala na, yan. So,
Pag ganun ang nakita ng iba, sasabihin nila mahina ang gatas, wala daw gatas yung inahin. Para sa akin mga kapigmate, kahit pisilin ko yan kung walang gatas or wala akong nakikita lumalabas sa kanya, okay lang. Hindi naman yan ang basehan ko. Ang basehan ko mga pigmate, yung mga piglet. Habang dumedede yung mga piglet, mga kapigmate, kunwari, ito para mas maintindihan nyo. Para sa akin, nalalaman kong malakas ang gatas ng inahin. Pag ang inahin nagpapadede, tapos habang nagpapadede siya, yung mga piglet niya ay isa-isang umaalis, hindi pa siya tapos magpadede. Yun, para sa akin po, ibig sabihin ng ganun mga kapigmate na umaalis na mga piglet kahit hindi pa tapos magpadede yung inahin, malakas po yung gatas ng inahin. So, paano ko naman masasabi na yung inahin natin ay walang gatas? So, ito naman mga kapigmate yung basihan ko para malaman ko na ang inahin ay walang gatas. Halimbawa, nagpapadede ang inahin. Yung mga piglet nyo, sobrang nag-iingay, nag-iiyakan, tapos susundong bende. Tapos yung inahin nyo, sandali lang nakahiga, tatayo na. So, wala pang umaalis na piglet sa pagdede sa kanya, tumatayo na yung inahin. Yun. Ibig sabihin nun mga kapigmate, kulang ang gatas ng pinoproduce ng inahin o walang gatas yung inahin. So, ito pa mga kapigmate. Yung inahin, pag napansin ko na halos ayaw na magpadede. Hindi na siya nagpapadede. Kung magpadede man, higa ng konti, dumedede yung mga piglet, talagang nagpuproduce siya. Maya-maya, kasagsagan na produce niya, bigla siyang tatayo. So, yun. Pag ganun ang napansin ko sa inahin mga kapigmate, doon ko masasabi na ang inahin ko ay wala pong gatas. So, malinaw ba to mga kapigmate? Pero kung medyo nalabuhan kayo, comment nyo po. Comment below. Yun na lang mga kapigmate para iisip tayo ng paraan para mas malinawan kayo. Sa iba kasi mga kapigmate, yung mga sarado ang utak, o sabihin natin kahit ako, sarado rin ang utak ko sa kaalaman ng iba, o yung iba naman na gusto naman malaman yung mga paraan ko, talaga nagtatanong sila. Lalo na yung iba mga kapigmate kasi na sunod sa standard. Ako naman mga kapigmate, sa pag-aalaga ng baboy, sumusunod naman ako sa standard. Pero, susubok ako sa standard na paraan at susubok din ako sa paraan na sariling paraan ko. So, yun. Pinagbasihan ko rin naman mga kapigmate yung paggamit ng lactating feeds sa dati nasubukan ko naman yan. Maganda naman talaga kung maganda mga kapigmate. Walang problema. So, ang nakita ko lang doon mga kapigmate, talagang pumapayat yung inahin. So, pumapayat siya. Ang akin kasi mga kapigmate, mas gusto ko sa pag-alaga ng baboy. Yung pagwalay na pagwalay ba natin, hindi na kailangan kahit anong vitamins. Kasi ako dito mga kapigmate, wala akong kahilig-hilig mag-vitamins sa mga inahin. Ayaw nga, hindi ako nagbibigay. So, sa paggamit ng vitamins mga kapigmate, yung ayaw ko, hindi na ako maglalagay ng mga kung ano-ano sa pagkain, mag-i-inject sa inahin, pang-condition daw. So, hindi ko nakasanayan yun or ayaw kong kasanayan mga kapigmate kasi ayaw ko mag-i-inject sa baboy. Yun mga kapigmate ang dahilan ko, diba? So, kaya ang ginagawa ko mga kapigmate, pag ganito, pure grower ako mga kapigmate. Yan. Alam ko na pagwalay ko, kondisyon yung inahin na yan. Sa pagwawalay na yan mga kapigmate, sa pag dumating yung walay, expect na ako dyan mga kapigmate, 3 to 5 days maglalandi yung inahin. Pero pinakamabilis pa dyan mga kapigmate, para pag nagwalay ako, talagang maglalandi yung inahin, yung talagang sure ball ako na maglalandi. Ang sisiguraduhin ko lang mga kapigmate, yung katawan ng inahin, maganda. So, maganda, mataba yung inahin na. Hindi naman kataba, sabihin natin yung hindi lang siya pumaya, tama lang yung katawan. Sabihin natin na sexy lang siya mga kapigmate. So, pag ganun yung inahin ko, so, hindi na ako doon magdududa na maglalandi siya or hindi. Alam ko na talaga na maglalandi siya. Tapos, ang gagawin ko na lang nun mga kapigmate sa mismong araw ay magmi-mix pa ako ng lactating. So, doon po ako gumagamit ng lactating mga kapigmate. So, pag nagumamit ako ng lactating mga kapigmate sa inahin, sa ngayong taon na to, 2024. Sa ngayong paraan ko, pagkawali mga kapigmate, doon ako magmi-mix ng lactating sa ka-grower. So, unang araw simula pagkawalay mga kapigmate, yung pinaka-plasing. Yung plasing natin mga kapigmate, yung sagad na kain ng inahin, nung nagpapadede pa siya, ganun ang ginagawa ko. Sinasagad ko po siya ng pakain. Tapos, pagkatapos ng mga kapigmate, ako po, hindi po agad ako nagpupurga sa inahin natin.
hanggat hindi po sila naglalandi. Ang standard kasi mga kapigmate, pagkawalay, purga agad, tapos hintayin na lang maglandi. So ako po mga kapigmate, ang hihintayin ko lang pagkawalay ay maglandi. So hanggat hindi naglalandi yung baboy, hindi ako nagpupurga. Sa naranasan ko naman ganun parang ko mga kapigmate. So kalimitan bago magwalay ay kondisyon yung inahin. So hindi ko na kailangan mag-inject ng mga vitamins para makondisyon yung inahin. So kondisyon na, pagkawalay niya, kondisyon na siya. So kagaya nito, so magandang katawan niya. So ito, inaano ko na dito, na-expect ko na dito, kondisyon siya pag dating ng walay at mabilis na maglalandi mga kapigmate. So yun lang, medyo mahaba na naman ang vlog natin. Yari na naman na tayo nito kay Meta. O sige mga kapigmate, good morning, good morning.